Huwag na huwag itong gagawin sa snake plant dahil baka ikaw pa ang malasin sa 2026. Kung meron ka ng halaman na ito, alamin mo kung ano ang dapat pakaiwasan, lalong-lalo na ngayong 2026. Dahil baka yung iniisip mo na ito ay magdulot ng prosperity or makapagbigay ng balanse or makapagbigay ng protective energies, baka hindi ito ang makuha mo. Baka kamalasan ang maihatid nito sa iyo. Tatalakayin po natin kung ano yung mga dapat ninyong pakatandaan pagdating sa halamang snake plant. Kung mahilig ka sa ganitong mga video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share mo na rin para malaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay. Maraming salamat po sa lahat po na nag-send na kanilang super thanks. Sa mga gusto pong mag-send, thank you in advance at yan po ay welcome. At sa lahat po ng mga nag-subscribe, maraming salamat po. At sa lahat po ng subscribers ko, thank you po. At sa nag-join po sa group, maraming salamat po sa pag-join ninyo. Ang snake plant ay isa sa mga halaman na mayroong malakas na enerhiya. Pwede itong gamitin sa iba't ibang uri ng kaparaanan. Pwedeng gamitin sa mga problematic areas. Pwede rin gamitin pang-akit ng swerte. Ngunit, may tamang pag-iingat pagdating sa halamang snake plant. Pero kung ito ay ilalagay ninyo sa labas ng tahanan ninyo, bibigyan kayo nito ng protective energies na kinakailangan ninyo. Meron sa atin naglalagay sa loob ng tahanan. Saan ba dapat ilalagay ang snake plant? Pwedeng ilagay sa kahit saang area ng living room mo ang snake plant. Ngunit po, kung ikaw ay mayroong snake plant na maliit sa kusina mo, pakatandaan mong maigi ang mga ito. Mayroon pong mga feng shui master na nagsasabi na ang snake plant ay nagdudulot or pwedeng magdulot ng kamalasan kung yan ay ilalagay ninyo sa kitchen area ninyo. Bakit po? Ang kitchen area ay belongs na po o mayroong fire energies sa loob niyan. Ang snake plant po ay mayroong malakas na wood energies at palalakasin nito ang fire energies na nasa kusina ninyo. Masisira ang lahat ng good luck energies at ang kitchen po ay isa sa pinakamahalagang parte sa tahanan. At ito rin ay isa sa mga wealth na dapat pinag-iingatan ninyo. Hindi lamang po dahil sa mayroon itong mataas na good energies, mayroon ding paniniwala na mayroon itong attacking energies o yung shachi na tinatawag. Maaaring magdulot ng grabing kamalasan ng mga attacking energies mula po sa sword-like leaves nito. Yung matutulis na dulo nito at yung forma ng halamang ito na parang sword ay nagdudulot po ng attacking energies. Kung meron ka sa kusina mo nito at sa tingin mo hindi ka naman minamalas, kung ako sa iyo, ilipat mo ito. Hindi po natin masasabi kung kailan ka mamalasin. Pero isa lang, ang snake plant ay magpapalakas sa lahat ng inauspicious energies na maaaring pumunta dyan sa area ng kusina mo. At dito na magmumula ang grabing kamalasan. Mahirap na po kontrolin kapag minalas na. Areas na saan mo dapat ilalagay ang snake plant at kung paano mo magagamit ang lakas ng snake plant. Una-una po, pwedeng ilagay yan sa mga sulok-sulok na madidilim. Pwede siyang ilagay doon. Pwede siyang ilagay sa mga areas na mabababa ang ceiling. Pwede yan, itataas niya po yan. At pwede ring ilagay yan sa labas ng tahanan ninyo. Lalo na kung meron kang mga kapitbahay na negative. Maglagay ka ng snake plant at ilapit mo kung saan banda nagmumula
yung mga kapitbahay na nagdudulot ng negative sa iyo. Poproteksyonan ka ng snake plant na meron ka. Ngayon, kung nagnanais ka naman na makaakit ka ng good luck energies, pwedeng ilagay ang snake plant sa area ninyo. Lalagyan mo yan ng coins, pwede rin talian ng red ribbon para po makontrol ang negative energies na po pwedeng mag-overpower sa snake plant. Okay? At yan ay magdudulot na ng swerte para sa atin or para sa may mga mayroong snake plant. Okay? Ngayon po, kung yan ay ilalagay ninyo sa labas, wala pong problema. Pwedeng ilagay yan. Ang pinakamaganda niyan, ilagay sa south area. Pwedeng ilagay yan sa mga area na mabababa ang energies. Matatamlay. Yung matamlay po yung enerhiya, yung pakiramdam ninyo, walang buhay yung area. Maglagay kayo ng snake plant doon para mapalakas ulit at mapakinabangan ninyo yung good luck energies na meron sa area. Pakatandaan lamang mabuti, alamin ninyo kung paano ginagamit ang bawat halaman, lalong-lalo na po pagdating ng 2026. Kasi palalakasin nito yung mga inauspicious energies at yun ang makukuha mo. Okay po? At ang snake plant po ay pwede rin gamitin po sa ritual. Pwede pong gamitin yan. Pwede i-enhance yung energies niyan. Kapag nagsindi ka ng insenso, papausukan mo ng insenso yung halaman mo na yan. Napapalakas po yung energies na meron siya. Depende sa kung ano yung nais mo. Kung gusto mo ng protective energies, yan ay nakalagay sa labas, pausukan mo ng insenso. Mapapalakas ang protective energies niyan. Kung gusto mo naman na mapalakas ang good luck energies na meron ito, at yan ay nakalagay sa isang area sa tahanan mo, lagyan mo ng red ribbon, lagyan mo ng coins, pausukan mo rin ng insenso kung gusto mong mapalakas ang good luck energies. Ilan lamang ito sa mga dapat pakatandaan pagdating sa pag-aalaga ng halamang snake plant. Pakakatandaan niyo po ang mga halaman na mayroong malalakas na enerhiya, mayroon din itong mga inauspicious energies na mahahatak o makukuha. At para hindi ito maihatid sa iyo at magdulot ng kamalasan sa iyo, lalagyan mo ito ng pangontra. Ang snake plant ay isa sa mga halaman na ginagamit pampaswerte, pangontra sa kamalasan, at ginagamit din sa ritual. Kailangan lamang po alamin kung paano mo gagamitin ang hindi lang po snake plant, ang lahat ng halaman na meron ka. Kung kayo po ay may tanong, mag-comment lamang po. Meron po tayong mga products sa baba. Pwede po kayong umorder dyan para meron kayong mailalagay sa tahanan ninyo. Mahalaga po, meron kayong mga pampaswerte na merong mga good luck characters o yung mga words ng salitang blessings. Meron yan. Diyan sa mga lucky charms, nandyan sa baba. Maglagay po kayo sa tahanan ninyo. Malaki maitutulong yan para mabago po yung energies sa tahanan ninyo. Kasi po, ang mga simbolo o yung mga lucky charms, nilalagay talaga yan to attract good luck energies. To attract energies. Kasi po, ang feng shui po, yan ay energies. Yan, kung yan po ay translate mo, yan ay wind and water at kumukonekta yan sa enerhiya sa paligid. Kaya mahalaga paglalagay ng symbols, mga madam, mga sir, lalo na kung nangangailangan ka ng good luck energies para mabago ang buhay mo. Hindi naman po ganun kamahal yung mga pampaswerte. Pwede mong bilihin yan pa isa-isa, ilagay mo sa tahanan mo para matulungan ka nito. Maraming salamat po sa panonood.